Since marami nagre-request sa akin, naggawa naman ng update review itong si Yamaha Sniper 155 Saiyan for this year 2025. Syempre, pag-uusapan natin dito yung specs, features, at syempre yung updated price niya ngayong taon. So without further ado, let's start this video. So before muna natin ikutan tong si Yamaha Sniper 155 Saiyan standard version, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle still powered by 155cc liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve at single cylinder. Ito ay mayroong lakas na 13.2 kilowatts at 9,500 RPM and max torque of 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. So, pagdating naman guys sa kanyang seat height, ito ay merong seat height na 795mm at ground clearance sa 150mm, kaya naman kahit may height ka na 5 flat ay kayang-kaya mo itong abutin. Yun nga lang, naka-tiptoe tayo dito. Tapos this one guys ay merong timbang na 123 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So dito tayo guys sa kanyang looks. Of course, this one is yung old model pa rin. Wala pa din silang updated na 2025 model. This one is 2024 model guys, ano. So dito sa front guys, of course wala naman kayong ibang decals na makikita dito kundi yung kanyang liquid cooled, ayan, and yung kanyang assist and slipper clutch. Etong assist and slipper clutch guys, smooth na lang yung pagda-downshifting ninyo nito dahil equipped si Sniper 155, hindi kumpara sa ibang mga motor. At the same time, pagdating dito sa visor niya, napaka-astig. Yung old version kasi guys, wala pang ganito. Tapos extended yung kanyang visor dito. And then pagdating dito, ayan, aggressive yung kanyang look na nagbibigay angas dito sa motor na to. Tapos may sticker dito na Sniper, which is yung pangalan niya, and naka-LED na po yung kanyang headlight. Ayan, naka-LED na. Yung turn signal light, naka-bulb type pa rin. Comment nga kayo sa baba guys kung gusto nyo itong i-upgrade yung turn signal light niya into LED light. Yung, if ever may ilalabas silang bagong version, I want to know in the comment section below. Suspension na ginamit, still telescopic. Ayan. Tapos yung single disc niya, single pat piston brake caliper. So this one guys is standard, so hindi pa po siya naka-ABS. Tapos ang kinaganda dito guys, yung nagustuhan ko talaga dito, yung kanyang tire kasi Maxxis na. And this one is tubeless, so pag mapako hindi basta-basta mag-flat. Tire size sa front is 90 by 80 by 17. Ayan. And then pagdating dito sa side, ayan yung kanyang side guys, no? Meron siyang sticker dito na Sniper, tapos yung kanyang pangalan na Yamaha. Equipped na din siya ng variable valve actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. Tapos sa dashboard, fully digital na din siya guys. Inverted yung kulay ng kanyang dashboard. So yung information meron dito kagaya ng speedometer, odometer, fuel gauge, trip, at yung kanyang RPM. Pagdating dito, ito naman yung kanyang mga indicators kagaya neutral, check engine, ayan, high beam, low beam, tapos turn signal, tapos meron siyang temp indicator, temperature indicator. Tapos pagdating dito, meron siyang kill switch off, activated, hazard, pwede mo yung i-off, electric start, yan yung kanyang horn, ayan, high beam, low beam, pass light, turn signal, at syempre yung horn. Pagdating dito guys, meron siyang abang na if ever meron kang dadalhin na mga gamit, tapos ayaw mong i-carry, pwede mo siyang ilagay dito. Yun nga lang, kailangan mo yung dalawang legs mo para hindi mahulog yung ilalagay mo dito. Ayan, pero usually meron akong nakikitang hook na nilalagay dito para if ever, ayan, pumunta ka ng palengke, meron kang binili, pwede mong ilagay dito. Pero kung gusto nyo naman guys, kung gusto nyo talaga na motor na pang araw-araw talaga, highly recommend na mag-scooter na lang kayo. Pero kung gusto nyo lang na pang forma, highly recommend this one. So this one guys is naka-mechanical key. Dalawang key yung mapapasin nyo pag binili nyo ito. Sa seat, syempre hindi kayo makakaasa na generous yung seat cushion niya unlike sa mga NMAX. Pero kahit ganun pa man, hindi na masyado sasakit yung puwet nyo dito. Sa driver sa OBR guys, napakanipis. Tapos naka two-tone siya. Ayan. Sa kanya namang fuel tank guys, this one is merong malaking fuel tank na 5.4 liters. Ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang average fuel consumption. So meron kayong mailalagay dito, wala kayong mailalagay dito, except lang sa papers ng motor. Kasi wala siyang underseat guys. Pang forma lang talaga itong si Sniper, no? Then pagdating dito, ito yung kanyang brake, foot peg. Ito yung kanyang tambucho, napakaangas. Meron din yung guard para hindi mapaso ikaw yung angkas mo. Tar hugger, ayan. Tapos siya po ay, ayan,
Naka-tubeless pa rin sa likod. Maxxis pa rin yung brand. 120 by 70 by 17. Single disc, single pot. At yung ginamit guys is monoshock. Ayan, swing arm suspension. Then, pakita ko sa inyo yung taillight niya guys. Yung taillight niya is, ayan. O, diba? Yan yung kanyang taillight guys. Naka-LED, turn signal is naka-bulb type pa rin. Tapos, may ilaw pa rin siya ng plaka dito. Para pag nilagay yung plaka dito, pagkakabi visible yung plate ninyo, ayan, naka-reflector na din for added visibility during your night ride. At isa pa guys, pagdating dito sa side, ayan, ito talaga yung pinaka-sexy part ng motor na to guys. Ito yung nagustuhan ko, ayan. No? Sharp na din kasi yung design. Tapos para siyang, meron siyang ano dito, palikpik. So, pagpasok ng hangin dito sa baba, labas dito. And that way, mas ma-maximize nyo itong speed ni Sniper 155. Diba? Sa mga naghahanap dyan ng Sniper 155, meron available dito. Actually, meron nang nabili kanina, color blue, standard pa rin yun. Pero meron din sila nung, ayan, Sniper yung matte black, yung R version na merong EBS. So far guys, same pa rin naman. Wala pa rin naman pinagbago. This is an old model, 2024. Abangan natin sa this year, baka may lalabas na Sniper, hindi pa natin alam. So, if ever guys, meron kayong gustong i-upgrade dito, ano yung gusto nyo i-upgrade? Paki-comment naman sa baba. And this one nga pala guys is FI, no? So, matipid to sa gasolina. Tapos, 6-speed manual transmission na din to. Nandito yung kanyang cambia. Side stand, hindi pa rin equipped ng side stand switch. Ayan. Diba? So, ngayon guys, since naikutan na natin to, pag-usapan naman natin yung kanyang presyo. Ever, ito yung natitipuhan yung bilhin ngayong taon. Ito si Sniper 155 guys, ay may presyong, ayan, naka-low down payment sila guys, kaya grab nyo na. Kung bibili nyo na spot cash is 124,470 at monthly sa 3 years na 5,509 at syempre naka-low down payment nga, so 8,000 na lang, tapos rebates na 200. Pero kung ayaw nyo na 3 years guys, meron silang 2 years or 1 year. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, habang available pa tong motor na to, pumunta na kayo dito sa may Yamaha Bike Link Tagum. So ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Yamaha Sniper 155 sa yan. Ano yung masasabi nyo dito sa motor na to? Sulit pa ba siya this year 2025? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!